welcome sa Podchrist, ang kwentuhang si Kristo ang bida. Here at Podchrist, we will talk about the brewing issues in the life of a youth nowadays over a cup of good coffee. Kape, kwento, Kristo. Sabi nila, love is blind. May mga nagsasabi namang love is patient and kind. Ikaw ba, what is your definition of love? Ngayong araw na ito, yan po ang ating tatalakayin sa ating episode na Sumakses ang Love Life. Pero bago yan, let's watch this. What's up mga kapatid? For today's video, maghahanap tayo ng mga kabataan para tanungin kung ano ba ang pag-ibig para sa kanila. Para sa mga kasagutan, ako ay inyong samahan. Let's go! Sa akin yung love is yung handa ka i-sacrifice yung lahat. Tapos pagka may ginawa kang isang bagay, wala kang hinihinging kapalit. For me, love is helping others kahit hindi siya humihingi ng kapalit. Yun yung love para sa akin. For me, love is unconditional and it gives you peace. Peace na hindi makukuha sa ibang tao, kundi kay Lord lang. Love is patient talaga. Kasi kung mahal mo yung isang tao, hihintayin mo siya. Kahit gano'ng katagal, gano'ng... At yan, nasagot natin mga kabataan sa tanong na, what is love? Once again, this is Bea, your Queen Bee on the go for He Said, We Say. Balik sa'yo, Sarah. Ngayong araw, makakasama natin ang newlywed couple para ibahagi sa atin ang kanilang kwentong pag-ibig at paano nga ba sila sumakses sa love life. Mga kapatid, let us all welcome. It is my honor to introduce to you the Despabiladeras power couple, Paolo and Jessa. Batiin nyo naman ang ating mga kapatid. Hello, good afternoon, kapatid. Thank you for having us. Oh, si Jessa ay first time kong mamimit. Ayan, very vibrant, no? Si Paolo, matagal ko nang kilala to lumang bago. Ayan. But it's been a while, no? Nung tayo ay huling nagkausap. At nung last time na pag-uusap natin, medyo masalimutan kwento. At ngayon, nagulat ako, eto na! Finally! Ikwento nyo naman sa amin, Paolo and Jessa, paano ba kayo nagkakilala? Unahin natin yung version ni Paolo, ha? Kasi minsan nagkakatalo dyan, iba yung version niya, iba yung version mo. Sige, go. 3 years na kami magkakilala. So, teacher ako sa Christ Gospel Academy. Siya nag-apply din noon, kaso that time, hindi namin kailangan ng Filipino teacher. So, naiwan siya. Pero dahil sa kako-teacher namin yung pinsan niya, kapag kami mga gala kami, sinasama siya. So, doon start yung friendship. Pero wala talaga. I mean, wala kaming feeling sa isa't isa. Hanggang sa, ayun, after a year, naging kako-teacher na namin siya. And then, wala. Ako kasi focus lang ako sa goal. Parang focus Work. Yeah, work, ministry. Kasi nga, baguhang pastor lang din ako nun sa CGIM. So, ayun talaga yung... Ano nga uli pangalan ng church? Christ Gospel Christian Fellowship. Christ Gospel Fellowship Christian Ministry. Fellowship. So at that time, ikaw ay youth pastor or as in pastor na talaga? Youth pastor. Youth pastor, So, I ayan. was installed like January 15, 2023. Wow. So, ayun, kinailangan nila ng youth pastor. So, ako yung nagpapacilitate ng mga kabataan sa akin. I see. O si Jessa naman, ano naman ang impression mo nung una mo nakita si Paolo? Actually, we don't like each other talaga. As in, like, inaasar kasi kami ng mga faculty. Oo. So, kami dalawa, hindi talaga. Kasi nga, po ako, family of pastors. So, I know the calling. Pastor's kid ka, PK ka. Hindi naman, yung lolo ko yung pastor. Oo. Pastor natin. So, I know the calling and commitment na alam kong hindi ko kaya siya. So, sabi ko, hindi talaga kami bagay ni Paolo. And then eventually, nag-grow yung relationship namin together sa faculty. And then, ako pa yung nahulog. Ako yung Grabe! ako na yung nagkagusto. Pero as in, natin din talaga siya. And then eventually, umabot sa time na nagtatanong ako sa kanya, ba't ka nag-chat-chat? Kasi
friends kami, pero Wala kaming personal message. Yes. No strings attached, Oo, kumbaga. Parang kahit na sinasakyan namin yung mga faculty member na pag tinutokso kami, Oo. kasi single din naman ako that time. Siya, wala. After ng asaran, kunyari kahit may iwan kaming dalawa sa faculty, di kami nag-uusap. Oo, ganun yung namin, ganun yung sistema namin. Kaya talagang hindi ko rin nakita na possible pala na magiging kami. So, ikaw ang una nagkagusto kay Paolo. Eh di, paano naging mutual yung connection? Paano nagkaroon ng, sabi nga nila spark? Ayan. siguro, nakita ko siya yung wisdom niya. Yun talagang pag tinatanong ako, anong nagustuhan mo kay Paolo? Sabi ko, siguro yung wisdom niya. So, grabe, yung paano siya makipag-usap, paano siya magrespeto din sa kapwa-tao. And then, nag-pray lang ako noon. Parang, kasi mayroong other girl na dumating sa buhay niya. So, May sabi nauna. Ko, sabi ko, okay Lord, ito na. So, yun, pinahawakan ko yung final plans I have for you. Parang sabi ko, if ano yung plans mo Lord, for us, yun yung mangyayari. And then, eventually siya, nag-chat na siya sa akin. So, doon nag-start. Nung nagchat-chat ka sa Wala na kanya, yung girl. oo, wala na yung girl. Pero nung nagchat-chat ka sa kanya, meron ka ng invested feelings para sa kanya ng time na yon. Siguro yung time na nag-chat ako sa kanya, doon na ako nag-decide na I need to pursue her. Kasi, para sa akin, kailangan niya ng clarity Kumbaga, parang pwedeng maging question sa kanya na, ba't ka nag-chat? Di ba hindi mo ako gusto? Ayan, magandang yan ha, sa mga kabataan na nanonood sa atin ngayon. Relationship 101, clarity. Yeah. Napakahalaga yan. Hindi pwedeng gray area, hindi pwedeng parang kayo, pero hindi naman kayo. 'Di ba? Ang ukay nga may label, tapos kayo wala. Exactly. No, Kaya yan. sabi nung mama ni Richard teacher, check the label, ma'am. Yeah. Hindi, kumbaga parang kasi, pero after 7 months na wala na yung girl. Kasi, ang tukso nga sa akin noon ng church tsaka ng school, nasa tabi mo na, pumunta ka pa ng malayo. So, parang ganun yung kasi talagang halos lahat, family ko, school, church, botong-boto sa aming dalawa. Friends pa kami noon. Oo, wala pa talaga. I think it's about counterfeit kung bakit nangyari yung bagay na yun. Kasi hindi rin naging healthy at hindi rin naging maganda yung outcome nung relationship na yun. Kaya nung time na nasa recovery ako, nasa restoration process ako, pinag-pray ko rin naman. Sabi ko, Lord, kung may ibibigay ka talaga sa akin, yung pinili mo, hindi yung pinili ko. Kaya, yun yung nakita ko na hindi ako yung pumili sa kanya Yeah. Si Lord. Kaya nung time na, kasi syempre may mga circle of friends din ako na mga ka-co-teacher namin. Kinukulit kasi nila ako. Try mo lang. Parang, kasi ako ayoko nung ganun na parang tara, subukan natin. Oo. Kasi unfair Para sa bang kanya. shoot your shot? Yeah. Oo. Parang unfair sa kanya kasi babae Correct. siya. Correct ka dyan. Siyempre, we as a youth pastor, ang pinapakita natin sa tao that we are a man of God. Tama. Hindi pagpapakita ng pagiging godly yung lalaro rin yung emotion feelings. and feelings Tama. nung tao. Kaya nung time na nag-execute ako sa kanya, nasa bago ako nung meron kaming nagmi-minister ako sa church namin doon. And may conference din kami, youth conference. Tapos siya lang ang kachat ko. Tapos ang nakakatawa nito, alam mo kung ano mga pinag-uusapan namin? Doctrine. What's your stand pagdating sa faith, Theology, sa ganyan. Holy Spirit, Yes. sa tithes. Yes. Eto, syempre, hindi naman sa parang gusto niyang ibenta yung sarili niya. Sumasagot siya ayon sa Grabe kung pa. ano Para pala tong may job, interview. Oh, para may thesis defense. Oo, sige. Tapos, one night, parang nag-end yung convo namin. Siguro, I think, parang tumagal 1 week na hindi kami nag-uusap ulit. So, parang pakiramdam niya, parang hindi nag-work. Parang ganun. Pero hindi niya alam, I continually prayed for her. Hanggang sa, yun na, nakakatawa nga nito, nung time na sinagot niya ako, may nagtanong sa amin, isa sa mga admin ng church, Pastor, ano yung naramdaman mo nung naging kayo na? Alam mo, sagot ko talaga, wala. Nagalit. Kasi nga parang feeling niya,
parang ang unfair mo kasi Oo. ako, may nararamdaman ako sa'yo. Pero hindi niya alam na yun yung alam kong God's intervention. Yung wala akong ibang naramdaman kundi yung kapayapaan sa puso ko. Peace. Kaya wala yung butterfly in the stomach. Kaya dun ko nakita na, eto na. Because I know that there's the witness of the Holy Spirit. Kasi yun ang pinaka-importante for me. Kasi naranasan ko ng kiligin eh. Correct. Naranasan ko ng, alam mo yung maging impulsive sa decision ko because of overwhelmed emotions. Pero yung sa amin, wala. Alam mo, totoo yan, no? Isa sa mga factors para malaman na ikaw ay nasa the one na tinatawag, aside from the confirmation coming from the Word of God, is, yun nga, no, pangalawa is yung peace. No, syempre, kailangan agree din both parents, spiritual and biological parents, dapat alam yan both sides, pero halagang factor niyan yung peace. Alam niyo ba, every time na bibili din kami ng mga gamit ni pastor, ng asawa ko, hindi kami basta-basta bumibili ng gamit dahil lang gusto namin. Hindi lang siya impulsive buying Yeah. Ang major factor namin sa pagbili ng gamit, may peace ba kami bago namin bilhin yun. And the same thing when it comes to relationship. No, at yung sinabi ni Paolo, grabe. Tsaka meron kaming moment na, kasi merong prayer room sa school namin. So, syempre, nung time na, nagluluksa ka and also you are broken that time. Nagpe-pray ka kay Lord. Pero, alam mo yung meron ng mga sign ang Lord na every after kung nagpe-pray sa prayer room, minsan nagkakasalubong kami sa hallway. Pero hindi kami nag-uusap kasi nga, Casual lang, kami, casual. parang civil lang kami. Tapos may pagkakataon na nag-pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, pakita mo sa akin kung sino talaga. And help me to know her. Alam mo, pagbaba ko ng faculty, hindi nangyayari yun siya lang yung nandun. To me. At merong moment na ganun din yung kanya. Yung time na broken ako, ano yung prayer mo ni Mami? Yung time na broken siya, syempre nakilala namin siya as parang Gullible. clown namin siya sa school. So parang nung time na broken siya, lang siya, parang mute, as in nawala siya sa pagiging Paolo na kilala namin. So, one time nag-pray lang ako. Sabi ko nga sa kanya, ikaw yung lalaking pinag-pray ko na 1 oras. Na talagang siya lang lahat. Sabi ko, Lord, pwede bang ibigay mo na sa akin yung lalaki? Aalagaan. Ganyan talaga yung word ko. Aalagaan ko. So, ayun, in-answer ng prayer. Grabe na din talaga si Lord. Answer niya yung prayers namin na talagang wala naman. Tsaka nakakatuwa doon, di ba? Tulad nga ng sinasabi natin, di ba, na paano natin malalaman yung will ng Lord sa 4 na S, di ba? Sa scriptures, sa someone, tapos sa situation, and also sa spirit. Yung after na naging kami, ang una namin pinuntahan kinabukasan, yung puntod ng papa ko. Sabi ko, tara, papakilala kita sa papa ko. Syempre, ano ba to tago pa to sa iba Pero sa Noong time na hindi pa niya alam na wala na si daddy mo. alam niya. Alam na niya. 2010 pa nawala si papa. So, punta nakwento kami mo dun na. sa cemetery. Sabi Eternal Garden. Dun siya nakaano. Tapos, ang ginawa namin, doon lang kami. Tapos, etong mga kapatid ko, syempre, nag-picture ako sa puntod ni Papa. I-reveal mo na kung sino yan. Jowa reveal! Hindi ka pupunta dyan nang wala kang dalang something kay Papa. Di, i-denial ako. Wala ako naman. Kilala ka na talaga ng mga kapatid mo. Knowing na, kasi alam nila yung naging yung history, yung struggle ko pagdating dun sa situation na yun. Alam ko, pwedeng ayaw muna nila. Parang gusto nila magpahinga muna. Pero nagulat ako. Yung pagtanggap. Sabi ko, uwi na tayo, Mi. Kasi, tapos, nag-chat yung mama ko, sabi niya, asan ka? Sabi niya, andito sa cemetery, pauwi na. Pumunta ka na dito, nasa SM Grand kami. Tapos sabi ko, wala na ako nagawa. Sabi ko, hindi, kasama ko si Jessa, uuwi na kami kasi iatid ko pa siya sa school. Imimit kami ni Principal Mayor. Hindi na, isama mo na yan. So, sabi ko, parang automatic meet up sa mga magulang. Ganun ang hindi dating. nakakatawa doon. Siyempre, expected ko lang, mama ko lang, tsaka yung isa kong ate. Pero nung pagpunta namin doon, kumpleto yung mga kapatid. Grabe, complete attendance para sa'yo! Tapos, hindi rin nila pinag-usapan yun. But I know it was a God's orchestrated talaga ng Lord. He is the one who orchestrated everything.
Tapos yun nga, in-interview kami ng kuya ko kasi kuya ko pastor sa Wairang Kamanaba. Siyempre, alam niya yung history ko, alam niya yung past ko. Sabi nga niya kay Jessa, sabi niya, wala akong problema sa'yo, pero sa kapatid ko meron. Pero right after that, talagang everything was okay. Kaya ayun, pinag-pray nila kami. Tapos after a week, yung family naman niya yung minute. Pero matanong ko lang si Jessa, I hope you don't mind. First boyfriend mo pa si Paolo? Are you NBSB? Ay, hindi naman. So, knowing na may history na relationship, same with Paolo, paano nyo nalaman na, he's the one, she's the one, ganon? Oo. Siguro nung scripture talaga. Mm. Word talaga ng Lord. And then, yung kapayapaan na sinasabi niya talaga na nung siya na yung lalaki para sa akin. Parang, andun yung napapalapit ako kay Lord. Sabi ko nga sa kanya, napapalapit ako to yung journal, to devotion. Dahil sa kanya. Kasi siya yung nag-lead sa akin. So, parang sabi ko, Lord, ito na yun. Yeah. Ito na ba yun? Circumstances happen. Yeah. Talagang, Pero, natunayan. considering na, yun nga, nababanggit nyo kanina, na si Paolo, galing sa breakup, no? Especially sa mga nanonood sa atin, hindi naman lahat ay NBSB. May mga ilan na galing sa relationship na hindi nag-work, 'di ba? Tapos paano magba-bounce back? Ikaw, Paolo, paano ka nag-bounce back? Kasi, 'di ba, kapag nagmahal tayo, talagang 100%. Walang regrets, no? So kung mag-work o hindi, walang regrets kasi nabigay mo lahat eh. No? And ang mahirap doon, syempre, paano ka magbabounce back mula doon sa relationship na yun na binigay mo yung lahat? Yeah. Diba? Siguro akin, pinanghawakan ko din yung Isaiah 43:18-19. So, ang encouragement doon ng Lord, forget the former things. Diba? Do not dwell on the past. See, I am doing new things. Kumbaga, parang hindi mo makikita yung ganda ng ginagawa ng Lord sa hinaharap. Kung sakaling mananatili ka sa kung ano yung mga naging failure or mistakes ninyo, nung nakaraan. Correct. Yeah? Kasi sayang yung opportunity na makita mo yung ganda na gustong ibigay sa iyo ng Panginoon dahil lang sa nakatingin ka sa mga naging heartbreaks mo. Kaya siguro, tsaka ako naniniwala ako that sometimes our setbacks, it is God set up for our comeback. I like that. Comeback is Kaya real. Yes, comeback is real. Nabalitaan namin, no, base sa aming research, na kayo ay naging mag-boyfriend and girlfriend for 7 months, no? So, why short ang engagement, no? Tanungin natin si Jessa, kasi syempre si Jessa, siya yung siya umoo eh. Oo. Naging kami August 6. Yes. Nag-propose siya sa akin October 31. So, I think 2 months lang no? 2 months. So, alam ko na talaga na siya yung para sa akin. Siya yung binigay ng Lord sa akin. So, sabi ko kay Lord, binigay mo siya sa akin. So, alam ko na yung plans mo is higher than my plans. So, nung nag-propose siya sa akin, nag-oo ako agad. Kasi alam ko Bakit pa natin patatagalin to, no? Patatagalin. Correct. Alam naman namin, sabi nga niya, mahal mo ba ako? Sabi ko, oo. Tapos tinanong ko din siya, mahal Para mo may ba ako? pagbabantayan ah. Mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Sabi din siya na oo. So, sabi ko, saan ba patungo yung relasyon na tayo? To marriage. So, Tama. sabi ko, okay. So, nag-oo ako agad sa kanya. Alam mo, correct yan, no? Kaya, even sa mga kabataan namin na nasa church sabi ko sa kanila, mag-aral muna kayo. Muna kayo mag-boyfriend hanggat maaari, tapusin nyo yung pag-aaral nyo. Kasi kapag dumating na yan, hindi na natin papahabain to. Kung sure na talaga kayo na siya talaga yung binigay ng Panginoon, kasal na agad. Diba? And it's also a protection para hindi din matempt. Tama? Pero ito, tanong ko kay Paolo, para sa'yo, no, gaano kahalaga ang purity? Para sa akin, napakahalaga ng purity. And para sa viewers natin, ang purity naman, it is not just about sex outside marriage. Kumbaga parang yung impurity, but also yung purity na susukatin yan sa isip at sa puso natin. For me, it is really important because the Bible said, di ba, or says, na to those who are pure, everything is pure. But to those who are not, it is corruptible. And also sabi din sa Matthew chapter 5, na to those whose heart are pure,
they will see God. Mm-mm. So yun yung importance. When you walk into the life of purity, lagi mo makikita si Lord doon eh. Correct. At lagi mo makikita kung ano yung tama. Pero kapag impure, yung heart and yung mind mo, Selfish desires. yeah, oo. Kaya maraming tao na nahuhulog into temptation. Kaya kasi nga, hindi ganun kapuro yung ano nila, yung nararamdaman nila. Kaya rin kung bakit namin hindi for me hindi yun parang minadali. Oo. Yeah. For me it's a protection knowing I have passed. Mm-mm. Yeah. And also I really want to protect her kasi kung sakaling niligawan ko siya pero I don't have any plans to marry her. Totoo. Yeah, parang nang naglolokohan kami. Oo. Yeah, tsaka kinausap din naman namin both side of our family. Pumayag naman sila kasi nga nakikita. Tsaka tanda mo na, be. Oo Tsaka naman. kasi para sa akin, hindi yung ligawan ang pinapatagal. Yung Correct. pagmamahalan. Yun. Oo. Yun talaga yun. Kasi pwede mo naman ligawan yung mahal mo habang nandun na Oo. kayo sa ganun. So, bilang isang bagong may bahay, kumusta naman? Kikita ko yung mga post ninyo kasi naglilipat kayo, di ba? Para kayo nagbabahay-bahayan. So Jessa, ikaw, kumusta? Ako yung feeling na nakalipat kayo ng sarili nyong bahay, Kwento mo kami yung live and paano cleave. tayo naglipat. Yun, How sige. the Lord works into that transition. Sobrang saya sa akin, sa part ko most especially. Kasi ako din yung magiging reyna ng bahay. Correct. So, nung naglilipat kami, sobrang saya lang kung paano si Lord. Talagang sabi namin, pansin mo, pag everything na saan kami nilalakaran namin, yung ginagawa namin, the Lord, ano talaga yung presence ng Lord. Kasi ang bilis ng Correct. pangyayari, nagkaroon agad kami ng bahay. Ano pa kami noon nasa honeymoon. So, nasa Batangas pa kami noon. Tapos biglang tumawag si ate na check niyo tong bahay, maganda siya. Tapos, nung kinausap na namin yung owner, sabi ng owner, meron kasing mag-check ngayon. Oo. So, sabi ko sa kanya, sige lang daddy, pag-pray natin. Kasi alam naman natin, if the Lord, will ng Lord yun, talagang mapapasa atin yun. Sabi ko, kahit anong pang gagawin ng unang Tama. meeting, kung talagang sa atin yun, ibibigay Correct. niya. So, nag-pray kami dalawa. Tapos, ang galing lang ng Lord, pag amen namin, andun na si mama niya, sa bahay. Sabi ng mama niya, kunin niyo na, maganda. So, nung kinausap ulit namin yung owner, so pwedeng, fix na, amin na yung bahay. So, ayun, biglang nagsabi ng owner, sige po, cancel ko na yung isa. Kayo na po yung Galing. Nakakatuwa pa rin, Christian sila. Yes, sa Victory. Sa Victory Church sila. Kaya talagang all things work together. At ang nakakatuwa pa doon, ang katapat ng bahay nyo ay barangay. Yeah. Secured na secured. Away kami. Madali na magkabarangay. Ayan. Kaya less away. Tawag natin si Kap. Nako. So, eto na, Paolo and Jessa. What is success in love life for you? Unahin natin si Paolo. Siguro success in love life para sa akin kapag sentro si Jesus. Kasi wala eh. Yung prayer nga sa amin ni tatay nung kinasal kami, sabi niya sa amin na dapat matutunan namin na hindi sagana ng lakas at talino namin kung bakit mag-work yung relationship. Yeah. And sabi naman yun sa Zechariah 4:6, di ba? It is not by might nor by power, but it is only through the power of the Holy Spirit. So, yun lagi yung namin. Yun yung laging nire-remind namin sa isa't isa. Kahit na ilang libro pa yung basahin namin patungkol sa successful marriage. Yes. Kahit na ilang conference and seminar pa yung atinan namin, kung hindi namin i-apply at hindi namin isa sa pamuhay lahat ng mga bagay na natututunan namin, it's all nothing. Kaya lagi namin talagang dinidisiplina yung sarili namin. Bukod sa prayer partner, we also have an individual prayer. Kasi iba yung pwedeng sabihin sa kanya ng Lord. Sabihin sa akin ng Lord na magko-complement sa kung ano yung gusto ng Lord. O kaya minsan, sa'yo ibibigay yung vision, di ba? Pero madalas talaga, it is the man who takes the lead. Minsan, magbibigay tayo ng suggestion, but ang final say pa rin talaga. Tsaka alam naman natin, ang mga asawa na babae, sila ang mini Holy Spirit. Correct. Tama May ka mga dyan. decision kasi Ezer. minsan na, lalo na pag lalaki ka, di ba? Gusto mo ganun na agad. Pero sila yung Ang, tiga-awan. ang term dyan ng asawa ko, tayong mga asawang babae, ang second Holy Spirit. Yeah. Helper, Ezer.
Yun, tama. O ikaw naman, Jessa, para sa'yo, what is success in love life? Sa akin siguro, yun nga, foundation, nandun, yung foundation namin sa Lord. Kasi kung paano nag-deepen yung relationship namin kay Lord, yun yung matatawag ng success sa love. Kasi pwede namang okay kami sa mga tao, okay kami in our family, pero hindi kami okay kay Lord. Yeah. Parang, yung commitment namin sa mga tao, pwede, pero yung commitment namin kay Lord, hindi. So, yung devotion lang namin na parang everyday kami, okay, devotion, tapos ka na, parang ganun. Tapos yung prayer partner na talagang hindi matatapos ang araw na hindi tayo magdadasal. And then yung individual prayer namin. So, ayun yun. Yun yung way namin to deepen yung faith namin kay Lord. So, Jessa, ready ka na bang maging pastor's wife? Oo nga. Oo nga. Talaga yung ano. Kasama yun sa yayakapin mo eh. Oo. Yun nga yung naging vow ko sa kanya eh. Your people be my people. Wherever you go, I will go. Wherever you stay, I will stay. Your people be my people. And your My God, my God. So, yun yung, andito naman ako palagi para sa kanya. And I think, ano naman, naramdaman niya andito naman ako sa kanya. Tsaka alam niya na may kahati siya sa akin. Yeah. Yan. Yan. Ako sabi ko, alam ko na magiging pangatlo lang ako. Pangalawa lang pala ako sa Number one talaga si Lord. Number one Oo. talaga si Lord. Tsaka yung, hindi, kumbaga parang tinanggap na rin niya na andyan yung ministry. Tama. Oo, andyan yung ministry. Correct. Kasi siyempre minsan, pero ang lagi namang advice sa amin ng senior pastor namin, yung nagkasal sa amin na si Jessa pa rin naman. Correct. Si Jessa pa rin. Kasi alam mo, Paolo, sa work kaya tayong palitan eh. Yeah. Sa ministry, we are also replaceable. Pero never hindi ka pwedeng palitan sa buhay ng asawa mo. Exactly. Walang pwedeng pumalit. Hindi pwedeng i-substitute natin yung cameraman natin para siya yung maging asawa ni Jess. Hindi. So, si Jessa ang pangalawa. Second to God, yes. Nako, congratulations, Paolo. Alam ko, lahat ng mga staff natin dito ay kinikilig ngayon. And of course, yung mga kapatid natin na nanonood sa atin ay kinikilig ngayon. No? At ako din, hindi ko matago yung aking kagalakan kasi I've known it. Alam ko kung ano yung mga nangyayari, na-witness ko at natutuwa ako dahil finally ito na. Masaya ako para sa inyo, Paolo and Jessa. Naku, bago tayo magtapos, baka meron kayong final words para sa ating mga viewers, ating mga kapatid. Go ahead, ito na yung pagkakataon nyo. Paolo, simulan mo na. Hello mga kapatid, thank you for tuning in. Diba? Siguro ang masasabi ko lang is always stay in the Lord. Kasi andun yung success ng lahat ng bagay. At tulad nga ni Joseph the Dreamer, kung bakit naging successful si Joseph, not because na magaling siya, matalino siya, mahusay siya, o talentado siya, but because the Lord's presence is with you. So if you really want to have a successful marriage, successful relationship, successful love life, successful job or businesses, let the Lord be the center of that. Wow. Si Jessa naman. So, hello mga kapatid. So, sa akin naman, always ask the Lord first. Yeah. Kung ano yung, always ask kung ano yung will ng Lord, kung lahat ng decision natin, align ba to the will of God. Kasi pwedeng will natin, okay, pero hindi pala yung will ng Lord. Yeah. So, kailangan prayer, devotion, and then communication talaga kay Lord. Dapat. Ayan. Nako, thank you so much, Paolo and Jess. And of course, sa mga kapatid na kasama natin ngayong araw na ito. Pero bago tayo magtapos, hayaan nyo ibahagi ko sa inyo ating verse for the day found in 1 Corinthians 13 verses 4 to 8. And it says, love is patient. Love is kind. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw na ito, mga kapatid. Till our next episode of Pod Christ, Kape, Kwento, Kristo. This has been your host, Sara Lagsak Arsenio, dahil dito si Kristo ang bida. See ya! Bye everyone!